Kahapon nag-press con si Chavit Singson. Hinahamon si PBBM at saka si Martin Romualdez. Pupunta daw siya ng Malacanang, magdebate daw sila tungkol sa mga anomalya sa flood control. Ha? Kaya lang winarningan ni Yussi Claire Castro. Inciting to sedition na yan. Inciting to sedition na daw yan. Sabi naman ni Chavit Singson, ikulong niya na ako kung gusto niyo akong ikulong. Anyway, wala natin kung saan papunta ito. Pero, mayroong kumakalat ngayon ng mga posts, mga kabunyog, lalo na si Muntulfo. Si Muntulfo may kinakalat, ito pa lang si Chavit Singson, mayroon pala itong isa sa mga dahilan ng kanyang matinding galit kay PBBM o sa Marcos admin. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Ito ang problema kay Chavit eh. Ito ang problema kay Chavit. Hindi naman siya galit sa administration dahil sa korupsyon. Galit siya kasi hindi siya nakakasabay sa korupsyon ng administrasyon. Malamang. Mga kabunyog, mga kababayan, ang akala niya kasi sumuporta siya sa unit team eh. O kaya nga yun nga ang sinasabi ni Chavit Singson. Grabe ang sakripisyo ko dyan. Sa unit team na yan. Pinahiram ko ang aking mga sasakyan, ang aking chopper. Kumuntak daw siya sa mga mayors. Tumulong siya sa pag-organize ng mga sorties, ng mga rallies ng unit team. Tapos nung nanalo daw, nakalimutan na siya. Pero ang problema, ang ibig niyang sabihin ng nakalimutan na siya, may mga inaasahan siyang pabor sa administrasyon, hindi naman na ibibigay sa kanya. Actually, sinabi na yan ni Chavit Singson. Sabi ni Chavit Singson, pinangakuan daw ng posisyon. Yun yatang kapatid niya ba yun o yung pinsan? Pinangakuan pa daw ni Lisa Araneta. Sa PCSO yata yun. Hindi naman daw binigay. Pinaasa lang daw siya. Hindi, totoo. Sinabi yan ni Chavit. Sinabi yan ni Chavit. Pinangakuan daw siya tapos wala namang nangyari. Kaya ang isa pa, na-insulto si Chavit. Twininto niya rin yan. Siya rin yan. Galing sa bibig niya mismo. Nung pumunta sila ng Japan, yung visit ni state visit ni PBBM sa Japan, kasama sa mga negosyante na kasama ni PBBM sa Japan, itong si Chavit. Ngayon, nung may isang event doon sa Japan, syempre nire-recognize ng presidente sino yung mga kasama niya. Hindi daw binanggit si Chavit. Pinaalalahanan pa din pinaalalahanan daw nung anak si Sandro Marcos. Dad, you forgot Manong Chavit. Pero hindi pa rin daw tinawag yung pangalan. Hindi pa rin daw tinawag yung pangalan. Kaya lang, yan yung version ni Chavit. Pero mayroon tayong nalaman, mayroon pa palang isa na matinding dahilan bakit galit si Chavit sa Marcos admin. Yung sinabi ko sa inyo kanina, una, yung pinangakuan, nabibigyan ng posisyon, yung kanya yatang anak o basta kamag-anak niya, tao niya, hindi naman daw tinupad ni Lisa Araneta. Ang isa pa, yung napahiya siya doon sa Japan. Hindi man lang daw siya ni-recognize. Binanggit na ang lahat ng pangalan ng nandun siya, hindi. Parang sinadyang hindi siya i-recognize eh. Kaya ang sa totoo lang, yan yung problema kay Chavit. Ang galit niya sa Marcos administration, hindi naman dahil sa korupsyon. Kundi dahil hindi siya pinagbigyan. Hindi binigay. Ibig sabihin, kung pinagbigyan siya doon sa pabor na gusto niya, kung yung appointment na pinangako sa kanya ay binigay, hindi naman siya magagalit. Kahit pa maging corrupt siguro yung administrasyon, hindi niya naman ito babatikusin kasi nanginginabang siya. Yun ang problema. Yan yung problema kay Chavit eh. Hindi naman talaga anti-corruption. Pero mayroong isang pangyayari, mga kabunyog, ito talaga yung isa sa matinding dahilan. At ano yun? Ito yun Ito yun. May post sino yan? May post itong si
O mga kabunyog, may post itong si ano, si Muntulfo. Ayan o. Sabi ni Ramon Tulfo, January 3, former Ilocos Governor Luis Chavit Singson will make a repeat of what he did that caused the downfall of President Erap Estrada by revealing what he knows about the alleged wrongdoing of Ferdinand Marcos Sr. and his son Ferdinand Jr. as president. The revelations Singson will rat out will take place press conference scheduled on Monday, kahapon yun, 9 a.m. at the Club Filipino and Green Hills San Juan. Yan na yung press con niya kahapon. Pero ito yung ni-reveal ni Tulfo, ni Muntulfo na ano na impormasyon, ito mga kabunyog. Sabi pa ni Muntulfo, to be objective, Singson has an axe to grind against BBM. His request for extension of lease of Metro Work in Pasig has not been granted by the government. That's the long and short of it. O yan. Yan pala. Yan pala yung isa sa mga matitinding dahilan. Bakit galit si Chavit sa Marcos admin? His request for extension of lease of Metro Work in Pasig has not been granted by the government. Yan ang sabi ni Montulfo. Napanood ko rin yung video ni Peebles Talakera dyan. Ganon din ang sabi niya. Manong Chavit, sabi niya, magkita tayo. Dalhin mo ang titulo mo ng lupa ng Metro Walk. Hindi sa'yo yan. Papatunayan ko sa'yo yan. At yan yung dahilan kaya ka galit sa administrasyon. O ganito pala ang Metro Walk na yan, mga kabunyog. Ano ba yung Metro Walk na yan? Okay, pag-usapan natin. Pag-usapan natin yung Metro Walk na yan. Kasi sabi dito ni Montulfo, yan daw yung isa sa mga dahilan bakit galit si Chavit sa Marcos admin. Hindi grinant, hindi pinagbigyan ang kahilingan niya na i-extend ang list ng Metro Walk. Yan. Ito pala yan, mga kabunyog. Yan yung Metro Walk. Ang Metro Walk ay isang development project sa Pasig, doon sa may Ortegas at Meralco. Ang Metro Walk na yan ay nandun sa Payanig sa ito ay Payanig sa Payanig sa Pasig property. Ang Payanig sa Pasig property ay 18 hectares. 18 hectares. Mga kabunyog, 880,000 square meters. Malaki. Kaya yung na yan, yung Payanig sa Pasig na property ay 18 hectares. Ngayon, 180,000 square meters yan. Mayroon diyang 5,000 square meters. Ibig sabihin, mga kalahating hektarya. Diyan sa 18 hectares na yan, mayroon diyang kalahating hektarya na dinevelop na commercial hub. Yang nakikita nyo. Metro Walk ang tawag diyan. Ang nag-develop niyan ay si Chavit. Ngayon, itong Payanig sa Pasig property, sequestered ito ng gobyerno mula sa mga Marcos, yung matandang Marcos. Isa ito sa mga sinequester noong 1986 ng Presidential Commission on Good Government. Kaya, yung nakikita nyo dyan sa picture, yan ang tinatawag na Metro Walk, commercial hub yan. Ang nagde-develop niyan ng ng Metro Walk na yan ay si Chavit. Yan mga kabunyog. Ngayon, anong problema? Ang problema, yung location ng Metro Walk na yan, 5,000 square meters yan, nasa 18 hectares na property na tinatawag na Payanig sa Pasig. Ang Payanig sa Pasig, ang laki niyan, 18 hectares. Diyan sa Pasig City, napaka-prime na property yan kasi yung Ortegas at saka Meralco. Alam naman natin, mahal na dyan. Pag-aari pala yan ng gobyerno kasi sinequester yan doon sa
pamilya Marcos matapos ang EDSA Revolution noong 1986. Ngayon, pinaglalabanan yan ng PCGG, maraming mga nagkiklaim, maraming nagkiklaim. So technically, sa ngayon, gobyerno ang nagpaano niyan kasi sequestered yan. Pero may mga land disputes, pinag-aawayan, may mga conflicting claims, may mga nagkiklaim na private. Pero dahil sa gobyerno yan na control ngayon, sequestered, at ang Metrowalk ay nagli-lease, nagre-renta dyan, nagli-lease dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, nagre-renta ang Metrowalk ni Chavit diyan sa Payanig sa Pasig na property ng gobyerno. Gusto niya i-extend. Yung problema, hindi in-extend yung lease. Ay mukhang malaking investment yan ni Chavit. May mga Koreano daw na gusto pa sanang mag-invest eh. Yan ang hinanakit pa daw ni Chavit. Yan yung sinabi ni Montulfo doon sa kanyang post kanina. Yung request niya na i-extend yung lease ng Metrowalk diyan sa government property, sequestered property na yan ay hindi pinagbigyan. Kaya pala, sa madaling sabi, rason ni Chavit, bakit siya galit sa gobyerno? Ang dami niyang pabor na hinihingi, hindi pinagbigyan. Mga kabunyog, mga kababayan. Pero kung pinagbigyan yan, ibig sabihin may mga pabor siya. Kung yumayaman siya lalo, dati naman kasi na siyang mayaman. Hindi pa rin nakukontento sa yaman niya. O ngayon, gusto yatang yumaman pa ng yumaman ng todo sa panahon ni Marcos. Ang problema, hindi naman napagbibigyan ni Marcos. O yan na yung hinanakit. Napanood ko yung video niya ni Peebles Talaquera, hinahamon si Chavit. Manong Chavit, dalhin mo ang titulo mo ng lupa ng yung Metrowalk. Papakita ko sa'yo. Hindi totoo yung mga sinasabi mo. O ngayon, ano pala ito? Sabi ni Montulfo, nirerenta sana yan lease yan lease. I-extend sana kasi expired na. Ayaw pumayag na ng gobyerno. Hindi pinagbigyan ng gobyerno. Yun pala yun. Lupa, ano pala yan, mga kabunyog, mga kababayan? Sequestered property. Galing sa mga Marcos yan. Sequestered. Sequestered yan ng gobyerno noong 1986. Kaya lang, maraming nagkiklaim aside sa Marcos, may iba pang nagkiklaim. Pero sa ngayon, gobyerno yan kasi sequestered. So, sino mang gumagamit dyan, ay nagli-lease. Isa sa mga nagli-lease dyan, 18 hectares yan na property, Payanig sa Pasig property, itong Metrowalk ni Chavit. Kaya malaking kita niya dyan. Malaking kita niya dyan. Ang problema, expired na yung lease, ayaw nang i-extend ng gobyerno. Mga kabunyog, mga kababayan, ayaw nang i-extend ng gobyerno. Yun. Lalong nadagdagan daw ang hinanakit ni Chavit. Kaya, yan ang problema kay Chavit. Paano ka papaniwalaan na talagang totoo ka sa anti-corruption advocacies mo? Talagang ang issue mo ay talagang laban ka sa corruption. Samantalang ang dami niya palang mga hinanakit. At yun yung dahilan. Anyway, so yan. Yan yung isa sa mga dahilan. Pero yung narinig ko kay Chavit na video niya, ang binanggit niyang dahilan nung una, yung nangako ng posisyon sa kanya. Si Lisa Araneta pa nga yung sinasabi niya doon. Pinangakuan daw, hindi naman sinunod. Pangalawa, nung pumunta siya sa Japan, sabi niya, napahiya siya eh. Hindi man lang daw tinawag ang pangalan niya, sinabihan na daw ni Sandro Marcos, Dad, you forgot na nung Chavit. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.